Naisip niyo na ba na ang mga pinakasikat na kwento sa Biblia, yung mga kwentong parang kabisado na natin, ay posibleng may iisang nakatagong pattern na nagdudugtong sa kanilang lahat? Halika, samahan niyo akong tuklasin ng isang huwaran na matagal na palang nasa harapan natin. Sa unang tingin, parang wala silang koneksyon, di ba? Isang listahan ng mga batas, isang pagsubok sa gitna ng disyerto, yung simula ng kasalanan at yung hula tungkol sa katapusan ng mundo. Magkakaiba. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng yan? Isang siri ng magkakaparehong pagsubok na paulit-ulit lang na lumalabas sa iba't ibang anyo. So ito yung magiging roadmap natin para sa pagtatalakay na to. Uusisin natin yung nakatagong huwaran, titingnan natin isa-isa yung tatlong pangunahing pagsubok, at sa huli, pagsasama-samahin natin ang lahat para maintindihan yung iisang malaking mensahe sa likod ng lahat. Okay, simulan na nating i-unlock ang koneksyon. Ang pinagbabatayan nating material ay nagsasabi na itong mga kwentong ito, hindi sila basta-basta magkakaiwal-hiwalay na pangyayari. Sa halip, kumbaga, para silang iba't ibang pagpapakita ng iisang set ng mga fundamental na spiritual na pagsubok. Itong table na nakikita nyo, ito yung magiging gabay natin. Ipinapakita nito yung 4 na haligi ng kwento na paghahambingin natin. Ang 10 utos na siyang pundasyon, yung tukso sa ilang, ang mga hula sa aklat ng pahayag, at syempre yung pinakaunang pagsubok sa Harden ng Eden. Sige, unahin natin yung una at marahil ang pinaka-basic na pagsubok. Ito ay tungkol sa isang simpleng tanong. Saan o kanino ba talaga nakatuon ang ating pagsamba? Isang tanong na umuulit sa buong kasaysayan. Ang una at ikalawang utos ang naglalatag ng pundasyon. Napakalinaw, di ba? Ang katapatan ay para lang dapat sa iisang manilikha. Ito ang core ng unang pagsubok na titingnan natin. Ngayon, dito na nagiging sobrang interesting. Tingnan nyo kung paano lumalabas yung pattern. Sa disyerto, ang tukso ay unahin ng gutom, ang pisikal na pangangailangan kaysa sa salita ng Diyos. Sa pahayag, ang pagpili ay sa pagitan ng manlilikha at ng halimaw. At sa Eden, doon pa lang sa simula, ang tukso ay nagsimula sa pisikal na pagnanasa. Nakita na ang bunga ay nakakain at kaakit-akit. Iisa lang ang pagsubok, nag-iiba lang ng anyo. At dito natin nakikita yung harap-harapang komprontasyon, ang alok ng demonyo, lahat ng kapangyarihan at yaman sa mundo. Ang kapalit? Isang simpleng pagyuko lang. Ito na yung pinaka-esensya ng pagpili sa pagitan ng Diyos at ng mga Diyos-Diyusan. So, ano ang nangyayari pag bumagsak sa pagsubok na to? Ayon sa ating source, 2 uri ng awtoridad ang nawawala. Yung awtoridad ng isang propeta na malaman ng kalooban ng Diyos at yung awtoridad ng isang hari na mamuno. Kasi kapag iba na ang sinamba mo, napuputol na yung connection mo sa tunay na pinagmumula ng kaalaman at kapangyarihan. Okay, dumako na tayo sa pangalawang malaking pagsubok. Kung yung una ay tungkol sa sino ang sinasamba mo, ito naman ay tungkol sa kung pinagkakatiwalaan mo ba ang kanyang character at ang kanyang otoridad. Itong pangatlong utos, ipinapakilala nito ang prinsipyo ng paggalang sa pangalan ng Diyos. At hindi lang yan basta pagbigkas, Ang mas malalim na kahulugan nito ay ang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at mga pangako nang hindi siya sinusubok. At ito na yung perfect illustration ng pagsubok na yan. Yung tukso na tumalon mula sa templo para siyang hamon, di ba? Sige nga, patunayan mo. Isa itong direktang pagsubok sa pag-ibig at proteksyon ng Diyos at yan ay isang malinaw na paglapastangan sa kanyang pangalan at otoridad. Tingnan niyo ulit yung koneksyon. Sa aklat ng pahayag, yung halimaw lumalapastangan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-angkin sa kanyang autoridad. Doon naman sa Eden, di ba't yun din ang eksaktong kasinungalingan ng ahas? Magiging tulad kayo ng Diyos. Isang pangako ng autoridad at karunungan na hindi sa kanila. Parehong-parehong pag-atake sa nag-iisang autoridad ng Diyos. Ang resulta naman kapag bumagsak dito, nawawala ang otoridad bilang pare. At may sense yun, di ba? Kasi ang isang pare, siya yung tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Paano ka magiging tagapamagitan kung ikaw mismo ay lumalapastangan o inaangkin mo ang otoridad na para lang sa Diyos? At ngayon, yung pangatlo at huling pagsubok, ito ay tungkol sa pamamahinga. Pero teka, hindi ito yung pahinga lang na pag-upo o pagtulog. Mas malalim to. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa ultimate plan ng Diyos para sa katarungan at kapayapaan. Yung ika-4 na utos, yung Sabbath,
Itinatakda ito bilang isang tanda ng pagtitiwala. Pagtitiwala na sa huli, ang Diyos ang magdadala ng tunay na katarungan at kapahingahan sa lahat ng kanyang nilikha. At dito, nakikita natin yung labanan sa pagitan ng dalawang klase ng katiwasan. Yung marka ng halimaw, nag-aalok yan ng pansamantalang kaligtasan sa loob ng isang masamang sistema. Pero yung tunay na pamamahinga, darating lang yan pagkatapos mahatulan ng kasamaan, tulad ng pagbagsak ng Babylonia. Ganon din sa Eden. Isipin nyo kung ang mga makasalanan ay mabubuhay magpakailanman. Di ba't walang katapusang kaguluhan yon? Walang tunay na kapahingahan. At dito natin makikita yung pinakamalalim na kahulugan. Ang Sabbath pala, hindi lang yan tungkol sa paghinto sa trabaho. Isa yang pangako, isang paalala ng isang hinaharap kung saan ang kasamaan ay nahatulan na at ang katarungan ay naghahari na. Kasi doon lang magkakaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Okay, ngayon, pagsamasamahin na natin ng lahat ng piraso. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga pagkakatulad na ito? Ito ang naghahayag sa atin ng isang konsepto na tinatawag na ang walang hanggang ebanghelyo. So itong walang hanggang ebanghelyo, hindi ito isang bagong mensahe. Sa halip, ito yung pare-parehong panawagan na matatagpuan sa lahat ng mga kwentong tinalakay natin. Ito yung walang hanggang paanyaya na pumili ng tama sa tatlong mahalagang pagsubok na ito. Kung lalagumin natin, ang buong mensahe ay umiikot sa tatlong pangunahing pagpili. Sino ang sasambahin mo? Ang manlilikha o ang kanyang nilikha? Kaninong salita ang paniniwalaan mo? Sa Diyos o sa mga kasinungalingan? At saan mo hahanapin ang tunay mong kapahingahan? Sa katarungan ng Diyos o sa peking kapayapaan ng mundo? Yan ang mga tanong na paulit-ulit na humaharap sa sangkatauhan. Ang ganda ng paglalarawan na to, di ba? Ipinapakita nito na kahit nagbabago yung setting mula Eden papuntang disyerto hanggang sa mga huling araw, yung mga core spiritual tests na kinakaharap ng bawat tao ay hindi kailanman nagbabago. At iiwan ko kayo sa tanang na ito para pagnilayan. Kung ang mga pagsubok na ito ay talagang walang hanggan, paano natin sila nakikita sa ating sariling buhay, sa ating lipunan, sa mga pagpipiling kinakaharap natin sa araw-araw? Isang bagay na sulit isipin.